Hello everyone! Hello mga ka-ingrown! Sa ngayong umaga ay pupunta nga pala kami sa Divisoria at sa DKC Timog Avenue. So ayun, nandito na kami ngayon sa Divisoria and pupunta kami dito sa may G2. Dito kami mamimili ng mga supplies from local brand na mga gagamitin sa salon. Then, ayan, nagtitingin-tingin na kami dyan ng mga kailangan namin at sinama ko nga pala ang aking hairstylist kasi unang-una siya ang nakakaalam ng lahat-lahat na kailangan bilhin. And then, wala kami nakita doon sa isang shop and dito kami pumunta sa may G2 kung saan kumpleto lahat, galon-galon. Kasi doon sa kabila namin pinuntahan, wala kaming nakita na galon-galon. At alam naman natin na pag ganito yung binili natin, ay mas makakatipid tayo. So, yun, sinama ko yung aking hairstylist kasi alam niya lahat ng mga gagamitin and gusto ko, siya yung mamimili kung ano yung mga gagamitin niyang brand, kung saan siya sanay at bihasa gamitin ang mga iyon. So ako na hindi na ako ang nagdesisyon, kundi siya na lang ang pinag-decide ko para makapili siya ng mga gusto niyang gamitin. Kasi mahirap din naman ay paggamit ko sa kanya yung mga gamit na hindi niya gamay or hindi niya alam kung paano gamitin ang mga produkto na yon. So, meron din akong reason kung bakit ko sinama yung hairstylist ko na yan. Dahil kahapon ko lang siya na-interview and hineard ko na kaagad siya. Kasi nga, una pa lang, alam kong gusto-gusto niya na magkatrabaho at maraming nag-apply pero siya talaga ang nagwagi. Kasi sa lahat ng nakausap ko, siya lang yung maayos at talaga yung porsigidong alam mong kailangan ng trabaho at talagang kinukulit niya ako ng kinukulit na sana matanggap siya at sana ay makuha ko siya. Malungkot man itong sabihin pero namatay po yung kanyang father kahapon nung pagka-interview ko po sa kanya. Hindi po sana siya tutuloy kasi nga po namatay po yung kanyang tatay. Pero sabi ko naman po ay okay lang po na hindi siya pumunta kasi nga po ay kailangan niya pong nandoon sa kanyang tatay. Pero yun nga, talagang pumunta siya at sabi niya ay okay lang naman dahil gustong-gusto niya na talaga mag-apply at talagang magkaroon ng trabaho. So yan, kaya namin siya sinama sa Divisoria ay talagang ito yung sinurprise ko sa kanya, ang bilhan siya ng sapatos. Kasi nga sabi ko, pantalon kami lahat at naka-close shoes. So, ang sinabi niya sa akin ay kung pwede daw ba siyang naka-crocs lang dahil wala daw siyang sapatos. Sabi ko naman ay okay. Pero dahil nga gusto kong komportable siyang pumasok ng store at ng shop sa trabaho, gusto ko presentable siyang papasok at kailangan ay naka-rubber shoes. So, ayan, diyan po talaga hiyang-hiya siya at ayaw niyo po sa akin magpabili. Pero pinilit ko po siya kasi nga po, sabi ko po sa kanya, kailangan niya po yan. Dahil naawa po ako sa batang to kasi nung una pa lang nakita ko po sa kanya kung gaano po sila kahikaw sa buhay. So hindi niya man po sa akin sinasabi yon pero nakikita ko po sa kanya. Kaya po, nung sinabi ko sa kanya na lahat po ay nakamaong, at naka-close shoes ay para pong nagdalawang isip siya at sinabi niya sa akin na madam pwede po ba akong naka-crocs na lang. Pero hindi po ako, pero syempre pumayag po ako pero sa sarili ko po deep inside nag-usap po kami ng asawa ko na isama si hairstylist para makapag-decide kung ano yung mga hair color at mga gamit na kailangan bilhin sa shop at isusurprise na rin namin siyang bilhan ng sapatos. So, yan naman po yung mura lang. Pero, syempre, yung mga ganyang bagay ay na-appreciate niya po yan ng sobra. Kasi nga po, walang-wala po talaga siya at walang-wala po talaga sila sa buhay. So, ako po yung naawa sa kanya. Yun nga, ayaw niya magpabili dyan. Alam niyo po bang sobrang tuwang-tuwa niyan pag uwi. Ang dami niyo pong sinabi sa akin na wala daw po talaga siyang sapatos. Nagulat daw po siya nung binilhan ko siya at binigyan ko pa daw po siya ng pera pa uwi at pamasahe sa kanilang bahay. Eto naman po ay maliit na bagay lamang. Pero syempre po ako po yung natutuwa pag ako po ay ganitong nakakatulong. Na lalo na po alam ko deserve po nung tao na tulungan siya. At sana ayusin niya po yung trabaho niya para tumagal siya. At someday maging successful din po sa buhay. Na kagaya po ng nangyayari sa buhay ko ngayon.
So sinabi ko pa nga po sa kanya dyan na baka nahihiya lang siya kung anong bilhin niya ay kunin niya at bilhin niya, kung anong tinitipo at nagugustuhan ng kanyang puso, ayun ang bilhin niya. Huwag yung kung ano lang yung dinampot niya, yun lang. So sabi ko nga sa kanya suotin niya kasi hindi daw talaga siya mahilig mag-rubber shoes. Pero dahil nga gusto ko ay presentable sila sa loob ng salon, maayos at good looking tignan, ay sinabi kong talaga lahat ay naka-rubber shoes. At ayun na nga, nagutom na kami at bago kami bumalik doon sa pinagbilhan namin na mga salon supplies ay kumain muna kami niyan sa labas. Naghanap-hanap kami ng, kasi nga alas 6 ng umaga kami umalis sa bahay. 9 a.m. na yata kami nakapag-almusal kasi nga sobrang busy and hindi rin kami nakapag-almusal nung oras na yan kasi nga ay sarado pa halos ng store na kainan. So andito na kami ngayon sa DKC sa May Timog. Dito kami namili ng mga L'Oreal product. Then, iyan, paakyat na kami niyan sa taas. At kung makita pa lang nga namin sa labas ay napakadami ng paninda ng kanilang store. And magaganda naman talaga. Kaya nga lang, medyo hindi pasok sa budget ang iba kasi nga tayo nag-uumpisa pa lamang. Doon muna tayo sa mga kaya ng ating bulsa. At yun nga pala, kaya nga pala po ako bumili ng L'Oreal and local brand. Kasi nga po, ito pong mga L'Oreal ay para po doon sa mga high-end client na gusto po ay mga L'Oreal ang gagamitin sa kanila. And nagkaroon po ako din ng local kasi nga naman po ay hindi naman lahat po ay kaya ng bulsa ang price po ng L'Oreal. At ayan, nagtingin-tingin na rin kami ng mga razor, hair iron, blower. Then nga dahil marami-rami kami na pamili dito sa may DKC ay nagkaroon kami ng free na hair iron, L'Oreal hair iron. Kaya hindi na po ako bumili ng hair iron dito sa L'Oreal. So yun, alam niya rin yung mga variant ng color, yung mga need na gamitin. And alam niyo ba, nakakatuwa tong hairstylist ko kasi sabi ko, sige go, kunin mo ng kunin kung ano yung mga kailangan mo, kung ano yung mga kailangan sa salon. Pero alam niyo ba, dahil napaka galing din itong mag-budget, sabi niya, Madam, ito muna yung kunin natin kasi medyo mura. Hindi naman natin kailangan ng ganyan sobrang mahal. Doon muna tayo sa pasok sa budget. Alam niyo yon, natutuwa ako sa kanya kasi meron siyang pagmamahal doon sa salon, sa akin, iniisip niya na wag gumastos ng gumastos, yung papasok lang sa budget, at yung talagang okay pero quality. So nakakatuwa siya, kaya tuwang-tuwa ako sa kanya ng araw na yan. First time pa lang namin nagsama, pero natuwa na talaga ako sa kanya ng sobra-sobra. Ganito kasarap yung magiging katrabaho mo sa mga staff mo. Ganito yung masarap sa pakiramdam kasi hindi lang pang sarili nila yung iniisip nila, kundi yung mismong may-ari din ng salon. So kaya tuwang-tuwa ako kasi talagang may mga ganito pa rin palang tao na may malasakit sa ibang tao at sa salon na kanyang papasukan. So andito na kami ngayon sa aking mini salon. Hindi ko pa po siya sasabihing big salon kasi maliit pa naman po talaga. So andito na po kami sa mini salon. Sinabi ko po sa kanya na umuwi na para po makasama na po yung kanyang pamilya. Pero sinabi po niya sa akin na dito po muna siya kasi kailangan niya daw po kaming tulungan para iayos po yung aming pinabili. So, yun pa lang, talagang sinusubukan ko na po talaga yung ano niya. Pero talagang kitang-kita ko po talaga sa kanya na alam niyo po yung deserve niya po talaga lahat. Then, ayan, medyo patapos na kami mag-prepare ng oras na yan. And then, yung aking admin, ano ko na rin sa kanya lahat ng mga product, pina-inventory ko na rin sa kanya para sa first day ay hindi na siya mahirapan mag-inventory at para konti na lamang yung kanyang mga gagawin. After nga niyan ay umuwi na kami at pinauwi ko na siya kasi nga syempre ang haba na ng oras nung sinama niya sa amin. Bali, umalis kami ng 6 a.m. ng umaga, mga 6:30 na yata yon. Then natapos kami dyan sa store ay 3 p.m. So ayan, bago sila umalis, pinamerienda ko muna sila, umorder na muna ako ng pizza at para kumain muna sila bago sila umalis. Yung oras na yan, hindi ko pa talaga nararamdaman yung pagod, yung sakit ng aking katawan. Basta nag-enjoy akong kasama pa sila sa oras na yan. Pero nung umuwi sila, doon ko naramdaman lahat ng pagod. Kasi nga, 6 a.m., 10 p.m. na kami
nakauwi ng asawa ko. Kasi pagka uwi namin nung after kumain yan, umuwi na kami. Pagka uwi namin, nagpahinga lang kami ng 30 minutes yata or 1 hour. Then bumalik ulit kami sa store and hinakot pa ulit namin yung aming mga gamit. So yun nga pala po, sasabihin ko na po sa inyo kung kailan po ang grand opening ng aking mini salon. Sa July 24 na po siya. Kaya po sa mga naka-appointment po ng July 24, July 24, dito na po kayo pupunta sa shop. Bali, talagang walang-wala po akong pahinga dyan kasi after ko pong maglinis araw-araw alas 4 kasi ang 8:30 to 4 p.m. po ay cut off na. Dito po ako dumidiretso. At ayan na nga, pauwi na kami, nagpapaalaman na kami at binigyan ko siya ng pamasahe. Pauwi, tuwang-tuwa siya kasi nga sinabi niya sa akin kanina kung pwede daw ba siyang manghiram ng 150 kasi yung pinamasahe niya papunta sa bahay na dapat pamasahe niya sa Lunes ay pinamasahe niya papunta sa bahay. So sabi ko sa kanya, kahit hindi ka magsabi ay nakalaan na yan at bibigyan talaga kita. So yun, tuwang-tuwa siya at pag uwi niya, chinat niya ako ng bonggang-bongga. So yun, pagkatapos namin umuwi, nagpahinga kami, bumalik na ulit kami dito sa store para ayusin yung ibang gamit at hinakot pa po namin yung mga gamit na kailangan hakutin. Kasi nga po, 23 na po bukas, kailangan ko na pong mag-rush sa paghahakot. Bali, napapagod na rin po ako kasi e-bike lang po ang ginagamit ko dyan paghahakot ng mga gamit. And then, bukas ay magbubuk na po ako ng Lalamove para yung ibang gamit na malalaki na hindi po kaya ng aking e-bike ay dito ko na, dun ko na po ikakarga at diretso ayos na po. Siguro po bukas after kung ng mga clients 6 p.m. Pupunta na kami dito sa shop and aayusin na lahat ng kailangan ayusin. Kailangan na namin maayos lahat-lahat bukas kahit 11 na kami ng gabi matapos kasi nga 24 ay grand opening na at wala na akong time para mag-extend pa ng ibang araw kasi nga tuloy-tuloy ang rent nito habang pinapaayos ko siya at dire-diretso na yung counting ng days at nirerentahan na siya kaya kailangan na siyang i-rush at madaliin. So ayan ay oras na yan ay natapos na kami ng asawa ko ay 10:30 p.m. na kami nakauwi ng gabi. So yun, thank you for watching everyone. Have a good day at sana po ay nag-enjoy kayo ngayong araw sa vlog kong ito. At ayun lang, sabihan ko na po kayo lahat, ang grand opening po ay July 24 at mga naka-appointment po ay ako po ang gagawa, ang mga walk-in po ay staff. So don't you worry po kung staff po ang gagawa sa mga walk-in kasi andito pa rin naman po ako, hindi ko po kayo pababayaan sa inyong mga ingrown. So yun lang, thank you for watching everyone, have a good day, bye-bye!